So, ano ba ning story ni Nehemiah? Sige, ano tanay nga ang mga children, no? Sige, if you have your Bible, open it with me in Nehemiah verse 3. Sorry, verse 4. Chapter 4. Nehemiah chapter 4. Nehemiah chapter 4. So ano ba ang story ni Nehemiah? Nehemiah was one of the builders. No? So ang Israel, kung imong subaybayan ang ilang story from Genesis to Revelation, grabe sila ka-loyal. No? Grabe sila ka-loyal sa ilang kaugalingon. No? Grabe sila ka hard-headed. Grabe sila kanang pareha sa aton nga ma-experience natin ang faithfulness ni Lord. Pero later on, mabot ang punto nga i-betray natin si Lord. No? Karon, ano ba ang nahitabo sa Israel? So from Genesis to Revelation, tungod kay ang mga Israelites nagpakasala, wala nila gintuman ang ilang asaan. Ginaalaw ni Lord ang mga enemy. No, ginaalaw ni Lord ang mga enemy nga mo-attack sa ila. Ginaalaw ni Lord ang mga enemy nga i-conquer sila. So kaninga time, ang mga Israelites nalakat sila sa Babylon. So gin-conquer ang territory sa Israel. So ang Israel, amo na siya ang promised land. Amo na siya ang pinili nga nasod sa Ginoo. No? Sunod, kung makakwarta talaga ta dito. Sino po? Amen. Gabi no, so ipon tanay. No? So, ano ang story ni Nehemiah? So, amo ni siyang iyang nga prayer. Sang time nga nabalaan ni Nehemiah nga ang ilang kanang lugar, grabe gid ang gihimo sa mga enemy. Wala sa dati nga panahon, ang isa ka place, ano siya, guarded sa wall. Okay, for example, amo ng wall. Na walls. Guarded na siya ang isa ka place. For example, Surala. So before ka makasulod sa Surala, sa place ng Surala, guarded na siya sa palibot. Hindi ka basta-basta makasulod. No? Sa gate ka lang, no? Dito ka lang mag-communicate. Katong time, ang wall sa Israel na bungkag. So wala na sang walls. So ibig sabihin, pag ang isa ka place, ang iya nga walls kay nabungkag, defeated na siya nga place. Ibig sabihin na kasulod ang enemy. Nahimong unguarded. So ano ang ginhimo nila Nehemiah? No, ano ang ara sa heart ni Nehemiah? The prayer of Nehemiah in Numbers, Nehemiah chapter 4 verse 4 and 4, then mag-jump ta sa 9. Then I prayed, hear us our God, for we are being mocked. No, sino diri ang kanang ara sa makiri na season. Ginayaguta. No, ginabi-ay-bi-ay. Ginahambalan nga, ay, hindi magpadayon magpangalagad. May manggapon na pulos. Hindi magyapon na matuman ang ginahambal sa Ginoo. In verse 9, but we prayed to our God and guarded the city day and night to protect ourselves. So kanina time, si Nehemiah, nagpaulin siya dito sa Israel. Ginhangkat niya ang mga katigulangan, ang mga elders, ang mga pipila ka mga tao, no, to rebuild the walls. Ginhangkat niya. And glory to God, tungod kay may mga tao na nagkaroon sang same heart kay Nehemiah. Bilang isa ka Kristohanon karon, naintindihan ba naton nga nagapadayon ta? No, or nagapadayon lang ta kay
Napugos na biko. No? Ano ba ang rason? No? Sa panahon daw nga no ara kita sa pagduha-duha sa pagpangalagad, always inquire the word of God. No? From the beginning, ano ba ang rason nga nagpadayon ka? No? Ano ba ang rason nga nagpangalagad ta kay Lord? May ara ba ta sang heart para kay Lord? No, may ara ba ta sang heart sa iyang ministry? Si Nehemiah, namin ang iyang kahimtang sa ibang nga lugar. No, isa siya ka cupbearer. Ibig sabihin, siya unang mag-inom kung may lason. Kung may lason, siya unang patay. Oh, kay cupbearer man siya. Pero nagpauli siya dito mismo sa iyang lugar. Kaya naluoy siya. Kaya iya to siya nga kabahanay, iya nga katribo. Karon nagapong ko kadra subong, naluoy ba ta sa aton nga katribo? Naluoy ba ta sa aton nga kabahanay? Nga one day, Lord, ang salvation nga akon nga na kuptan or ang salvation nga akon nga na angkon, ma-extend man sa ila. Maabot man sa ila. The very reason nga nagapangalagad ka kay Lord, number one, because God wants to save us. Kag number two, hindi gusto ni Lord nga kita lang ang maluwas. Damo patas ang pamilya nga wala na luwas. Si Nehemiah, ginyaguta sila. Pero wala siya nagpadala. Kung basahon mo ang Nehemiah, grabe ang mga makiring nga ilangan na experience. Pero in verse 14, anong iya nga pag-auhag, pag-encourage sa iya nga mga kaupdanan? Don't be afraid of the enemy. Remember the Lord who is great and glorious, and fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes. Sino may mga ginagian karon nga problema? Sino may alasang battle within sa kasing-kasing? Nagkamuna-una ka, Lord, magpadayon pa kaya ko, Lord? No? Doon namin lagi mag-untat. No? Tama? Doon namin lagi mag-atras. Doon namin lagi ikampyo ang pagpangalagad balik sa kalibutan. Pero ang muna pag-awhag sang Ginoo karon, don't be afraid of the enemy. Ang yawa, hindi niya pag-isturbuhon ang iya nga daan. Hindi niya pagkalabanon ang iya nga daan. Sino ang kalabanon sa enemy? Kadtong mga anak sa Dios nga nagapangalagan. Sang time nga mamugnaw ta, ang yawa wala na subo, nalipay. No, yes. May isa naman ka, anak sa Ginoo nga na luya. Kanang naluya nga Kristohanon, ginasabad pa na sa enemy? Gina-encourage pa na sa enemy nga, uy, balik pangalagad! Meron ba yawa nga nag-encourage? Wala. Sino ito mga gina-discourage ang enemy? Kadtong mga dasig sa pagpangalagad. Amo na nga, hindi ta matingala, hindi ta ma-shock. Kung nga, grabe ang battle naton sa sulod. Grabe ang battle naton sa mind. Grabe ang battle sa aton nga unod. Grabe ang battle sa aton nga tungod kay ang enemy, everyday nga ta ginapangayo sa kay Lord. Everyday, matag adlaw. Hindi ibig sabihin na daog ka kahapon, madinaugon ka na subong. Ang battle kahapon, iba ang battle karon. Kung nadaog ka last year, glory to God, pero hindi na mahimong confident. Tungod kay samtang buhit pa ta, ara pa ta sa unod, may ara sang gera. May ara sang pagkik-away. Kang ang yawa, wala siya nalipay every time makit-an niya ta nga nagasimba ta. Every time makit-an niya ta nga nagapaggamit ta. Ano ang mindset sa enemy? Ano ang motto sa enemy? To kill, to steal, and to destroy. Ano ang ginhimo sa mga
sa Ginoo kanina time. They pray day and night. Kamusta ang aton nga prayer life? Sometimes, pag wala sa gira, hindi kita makaampos ang grabe. Tama? Pag okay na Lord, may kurata na ka Lord. Pero pag happy na gani ang burden, bukat na gani, di ba? Happy na nga prayer. Hambal ni Jesus, ang time magilansang siya sa cross. Hambal niya sa iyang nanay, sa kay Maria nga nagipig. Maria, hindi ko paghipiin. Hipi ang imo kaugalingon. Ang imo nga mga anak sa anak sa anak. Ang mga next generation. Kag amo ning gihimo nila, they intercede. Samtime nga naluya imo nga anak, anong ginahimo naton? Samtime nga makit-an mo nga ang imo nga anak or ang part sa imo nga family may ginag-struggle, anong ginahimo naton? We need to pray. We need to intercede. Ang battle daw, hindi siya sa physical realm, but in the spiritual realm. Ang tuod natin nga kaaway, ang spirit behind. That's why, ginabind and blind and rebuke natin ang spirit behind. In verse 23, during this time, none of us, not I, nor my relatives, nor my servant, nor the guards who were with me ever took off our clothes. Ilang identity bilang isa ka anak sa Ginoo. No, sa aton nga kinabuhi, maabot man ang kalisdanan, maabot ang pagsulay, hindi gid pag-ubaha ang imong identity. Sino ka atubangan sa Ginoo? No, sino ka atubangan sa Ginoo? You are a child of God, anak ka sa Dios. Where that identity, anak ko sa Dios. Kay anak man ko sa Dios, ang tanan nga mga pagsulay nga akon nga naagian karon, masarangan ko tungod kay anak ko sa Dios. We carried our weapons with us at all times, even when we went for water. No, ginsuloob nila kanunay ang weapons. So ano bang aton nga weapons? Ano nga aton nga sword? The Word of God. No, always nato na siya kay butang sa aton nga una-una kag kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. No, nasayod ko, hindi dali ang pagpangalagad. No, dali ba pagpangalagad? Ba? Grabe ang struggle. But one day, pahiran sa Ginoo ang tanan mo nga mga luha. Wala sa pahiran si Lord nga luha kung hindi ka magluha diri. Ama? Di magpahit sila sa aton nga mga luha kung wala ta struggle. No, mali mo katapat. Upod ta sa pagsulay. Kag sa kalipay. Nalipay ba ta nga nangalagad ta? No, sometimes hindi na, pero sometimes. No? Padamba sa Word of God, kung panahon daw nga wala na ang kalipay, no, pangayuan daw kay Lord ang kalipay balik. Lord, restore to me the joy of my salvation. Sa tanan, nga wala na nalipay sa iyang pagpangalagad, then he cry out kay Lord, Lord, restore to me the joy of my salvation. Ang kalipay, Lord, sa akong nga pagpangalagad. No, kay kita nga mga tao, madali lang na ma-discourage. No? Grabe mo nga anto sa i-care group. Last part, biyaan ka lang. No? Gisaaran ka, magsimba. Last part, may nagsimpot. Tama? No? Last part, ipampampalan ka. No? Mga lagad kit ko. No? Wala ginibuy anay. Last part, maluya, biyaan ang ministry. Tama? At sometimes kita na. No? Sometimes puyon ta ba? Pathambal sa word ni Lord. Be strong and immovable, because your labor in the Lord is not in vain. No, ang imong nga pagpangalagad dira sa Ginoo is not in vain. No, God will reward you. Ang pali mo katapat, God will reward you. Si Lord ang mag-reward sa imo.
Amen. Right now, let's close our eyes, let's bow down our head, and let's pray. Yes, Heavenly Father, Holy Spirit of the living God, salamat Lord for this wonderful day. Salamat O God sa imong kaayo. Salamat Lord sa imong agugma. Salamat O God nga ikaw kanunay nga nagalig-on sa amon nga pagtuo. Salamat Lord ng amon nga pagpangalagad hindi sang kawang. Salamat O Diyos nga maintindihan O God sa matag isa. Lord, wala ka sang labyan. Hindi ibig sabihin O God, hindi porket Lord, bata pa sila Lord God, hindi nila maintindihan ang imong nga mensahe. But Lord, I speak today O God that you will open every heart, you will open every ears, even the spirit of understanding O God, imong i-pour out in the mighty name of Jesus. Kag Lord, let it be O God, ng amon nga pagpangalagad Lord, hindi lang kutob diri Lord God, hindi lang Lord for the show, but Lord, amon nga seryosohon O God, nga one day Lord, imo kami nga kwaon O God, ano man Lord ang kalisdanan nga amon nga naagian Lord God, Lord, one day, imong pahiran O Diyos ang amon nga mga luha Lord God. Salamat O God, nga may mga panahon man Lord, nga maluya kami, may mga panahon man Lord, nga ma-discourage kami, may mga panahon man Lord, nga nag-iisip na kami O God, nga mag-atras O God, nag-iisip na kami Lord, nga mag-untat sa pagpangalagad Lord, apan salamat sa imo nga mga pulong nga nagadasig sa amon. Salamat O Diyos, even sa imo nga mensahe karon Lord God, that Lord, let your word O God be instilled upon every heart O God, ng imong pulong O God, mutisok sa matag kasing-kasing mutupo Lord, nga hindi lang kami karon O God hearers, but we will become doers of your word, Abba Father. And Lord, salamat O God that our loyalty is in you O God. Salamat O God nga magkinaunsa man ang dalagan sa kalibutan O God. Lord, imo kami makaplagan O God, walay kunot buling ni mancha O God. And one day O God, imo nga ihambal O God sa amang nga tubangan Lord. Well done, my good and faithful servant. And Lord, even the calling of this church O God, as faithful and righteous church O God, salamat O God, nga Lord, mahitabo ni Lord, not by might, nor by power, but by the Spirit of the living God. Lord, ikaw magadihog O Diyos, sa kung bakba Lord God, matagpulong ang mugawas O God, salamat O God, nga maintindihan Lord sa imong mga kanakan Abba Father, mahimaya ka Lord sa matag kinabuhi, even sa imong nga mensahe karon nga adlaw. Sin it by your blood, in Jesus' name, amen and amen. No, if you have your notebook, ball pen, no, you can jot it down. No, so our topic for this morning, unshakable faith in the covenant promises of God. Sino dili excited sa promise ni Lord? No, duhinayhaw, no? So dili excited sa promise ni Lord nga matuman sa imong kinabuhi. Amen. So before gali naton, no, ma-experience ang saad sa Ginoo, may mga butang gali nga dapat naton mabalaan. Let's read the word of God in Hebrews 10 verse 23. Sige, sabay-sabay ta. 1, 2, 3, go! Kag hindi kita magpang duha-duha. Tungod kay ang Dios nga nagpromisa, masaligan gid sa pagtuman sang iya mga ginpromesa. Ano ba sa word of God? Hindi kita magduha-duha. Sino na dili nagduha-duha? No? Duwa lagi kami nagtaas kamot, no? Duwa lagi kami nagduha-duha. Ang iban, no? Ang iban, isang ikakilo? No? Apat-apat na. No? Nagduha-duha. Sometimes, nag-doubt na sa promise ni Lord. Amen? Sometimes, nag-abad na nga, Lord, ito kinabaw man itong gay na nga. 5 years, 6 years, pinaka-years, wala gyapon. Pero ano ang kinaiyas ang Ginoo? Ano ang hambal niya? Masaligan sa pagtuman sang iyagin promesa. Our God is a promise keeper. Hambali mo katapat, our God is a promise keeper. If ang promise ng tao made to be broken, ang saad ni Lord, even unfaithful pa ta, iya nga ginatuman. Sometime nga kita makasasala, wala taging kuga, agin patay. Tama? Wala kita kuhaan sa kusog. But even kita unfaithful, ang saad ni Lord iya gyapon nga gintuman. That's why makahibig kita sa gugmas ang Ginoo. Kay even sinners ta, ginatuman ni Lord ang iya nga saad. Ang iya nga kinaiya, hindi siya tikalon. Pag maghambal si Lord,
I will bless you, God will bless you. Ang promise kali ni Lord sa ato nga mga previous, wala sang kondisyon. Nga ginahimo niya iya nga mga pulong, tungod kay siya ang pulong. He is our promise keeper. He is our way maker. He is the light in the darkness. No, ara ka man subong sa kadulom, pero ang Ginoo ang aton nga kahayag. And He will make a way when there seems to be no way. Kung ang tao hindi masaligan, ang Ginoo masaligan. That's why ang pulong ni Lord naghambal, put your trust in the Lord. Not on man. Kay ang tao, marupok, madaling, subong maayo. Pag mabigil gamay, limtan ka na. Tama? Sometimes, grabe ang saad. Pero sometimes, pag ara na ganit sa time na nga i-fulfill na ang saad, malimtan. Pero si Lord, wala siya nagkakalipat. Hambalin mo katapat, wala nagkakalipat si Lord sa iya nga saad sa imo. Amen? Wala nagkakalipat si Lord. Hambalin mo katapat, wala ka nalimtan sa Ginoo. Wala kang gikalimtan sa Diyos. Kung feeling mo gikalimtan ka sa Ginoo, wala kang gikalimtan sa Ginoo. Next, 2 Corinthians 1:20. 2 Corinthians 1:20. Our God is a way maker. Way maker. Sige, let's read it together. 1, 2, 3, go! Kaya ang tanang saad sa Diyos matuman kayo diha ang Kristo. Tungod niingon kita. Amen. Pinaagi kang Kristo alang sa himaya sa Diyos. So paano daw matuman ang saad ni Lord sa aton kung nag-agree kita? Kaning amen, isa ni siya ka word or phrase nga nagahamba ka nga yes. I agree. Pwede ibalik? 20 lang. $120, balik lang. Atong kagina. Atong kagina. Ayan. Number niya, pinaagi kang Kristo alang sa himaya sa Diyos. So ang tanan galing nga kadaugan nga aton nga maangkon, glory galing na ni Lord. Himaya galing na sa Ginoo. Wala galing sa mga butang nga na-accomplish naton na para na sa aton. Para na sa kahimayaan sa Ginoo. That's why kung aton nga ikumkumon ang aton nga achievement nga ay ako na gitni. Si Lord galing masubo. Pero pag maghambal kita nga, glory to God, nalipay ang Diyos. Kaya gina-acknowledge natin siya sa tanan na naabot sa aton nga kinabuhi. Diin ta dali makapasalamat sa gamay nga kwarta o sa dako nga kwarta. For example, maghatag si mga cheese. Baka glory to God. Baka masina, cheese pesos. O, di ba? O, baka gamay, cheese lang gitihatag mo. Oh, pero masaga ka sa 1,000. Salamat kita. Glory to God. Amen? Pero ginatanaw ka ni Lord ang sulod sa nga kasing-kasing. Paano kita magpasalamat sa Ginoo? Mahitabo daw na alang kay, pinaagi kay Kristo. So ang tanan gali natin nga kadaugan, hindi lang aton-aton lang. Because we are nothing apart from the Lord. Wala to sa ma-accomplish kung wala ang Ginoo. Ano man ang naabot mo karon sa kinabuhi, tungod kay gibuligan ka sa Dios. Naging professional ka man karon, naging businesswoman ka man karon, kung ano naman ang imong nga naabot karon, tungod na kay partner ta si Lord. Di lang na tungod kay sa aton lang, pero tungod na sa Ginoo. In a world full of uncertainty, God calls His people to have a faith that cannot be shaken.
Hambalin mo katapad, liko na ang imong pagtuo. Nga pagtuo. Because the Word of God says, without faith, it is impossible to please God. Kung wala ang pagtuo, hindi natin mapalipay ang Diyos. Imposible nga palipayon ang Ginoo. Anong aton nga bitbit karon nga aari ta subong sa simbahan? Pagtuo. Sino kakita diri sa langit? Sino nakalakata sa langit? Diba wala pa no? Sino din nakalakat sa Punta Isla Lake Resort? Amen. Masama yung mga nakalakat na, ma-recommend nyo ba? Di ba baka hambak ako makalakat dito? Nami dito. No? Lagaw to dito. Kaya nakalakat na. Tama? Pero pag wala pa nakalakat, though sometimes sa mga mind, magduwa-duwa ka. Kaya wala ka pa lakat. That's why may mga panahon sa mga kinabuhi nga nagaduha-duha kita. Kung tuod bagid ang langit. Pero ba sa word ka gina, hindi ka duha-duha. Isa ang imo mauna-una that heaven is real. Kag tagalangit ka. Tagalangit ka. That's why ligunang imo nga pagtuo. Kay ang di kita palakat sa langit, faith. Pagtuo. Kung wala ka pagtuo, pwede magsimba na rin. Diba? Layo-layo. Kapoy-kapoy lang ta. Pero nagpadayon ta despite sa mga butay, ito makitaan, tungod kayo nagatuot na nga, one day, Lord. One day lang it, Lord. Kanang mga promisa mo, Lord, hindi man naman makitaan, karon makitaan naman, Lord. Kung kami magpadayon. Our confidence is not in circumstances, emotions, or human strength, but in the covenant promises of God which are unchanging and eternal. Ang saad ni Lord, wala nagabag-o. Ang ato nga pagtuo, sometimes nagabag-o. Tama? Nagalubad ang ato nga paghigugma sa Ginoo. Pero sa kay Lord, ang iyang covenant promises, iyang nga tumano. No? That's why kung may promise, Lord, karon sa imo, i-claim na. Lord, di ba hambal mo? Di ba ginambalan mo ko sa to? I-claim! Di ka magsugot nga, madura na siya sa hangin. I-claim balik. Lord, kinsaad mo gid ko, Lord. Kinpag-vision mo gid ko, Lord. Lord, kinpadamgo mo gid ko, Lord. Lord, kihambalan mo gid ko, Lord. I-claim ang promise ni Lord. Nusingla si Lord. Tungod kaya ang ato nga Ginoo, promise keeper. So number 1, understanding God's covenant promises. Genesis 15 verse 18. Nato sa sinagid nga adlaw, 1, 2, 3, go! Sa sinagid nga adlaw, naghimo ang Ginoo sang kasugtanan kay Abraham. Siling niya, ihatag ko sa imo mga kaliwat ini nga duta nga halin sa suba sang Egypt pakadto sa dako nga suba nga amo ang Euphrates. Si Abraham, siya ang father ni Isaac. Tama? So gihambal ni siya ni Lord kay Abraham ang fulfillment pila pa ka years na hitabo? Almost 400 years. Si Abraham, ang anak niya sino anak niya? Isaac. Ang anak na Isaac sino? Jacob. Si Jacob at si Esau. Sino ang anak ni Jacob? Ang 12 tribes, tama? So ang 12 tribes, nagsettle sila sa Egypt. Tama? Pila kayo sila nagsettle sa Egypt? 400 years. Pila ka years. Pero ang hambal niya, ihatag ko sa imo mga kaliwat ini nga duta nga halin sa suba sang Egypt bakadto sa dako nga suba nga amo ang Euphrates. Pila ka years ang saad ni Lord? Natuman wala? Gihatag pa sa Ginoo ang ilang promesa, ang ilang promised land? After nila magawa sa Egypt, pila ka years sila ara sa wilderness? 40 years. Ang 40 years, dugay or dali lang?
Di ba? Dugay. Grabe ka dugay. Sometimes sa ato, no? Impatient ta. Hamba daw, mayroon sa isa ka word, no, or isa ka phrase sa Facebook. Sometimes daw, sa isa ka 41 day, or 41 years, or 41 months, no, mayroon sang saad ba? Dito mo ma-receive ang saad. Pero ano ang learning dito? Be patient. Kay basit, karon ika 40 lang kaadlaw, pagkabuwas, ika 41 na, naguntat ka na. Sa pagpangayo, sa pagtuo, sa pagpangalaga. Gusto sa Ginoo karon nga aton nga lig-on ng aton nga pagtuo that our God is a promise keeper God. Hindi niya pag tugutan nga hindi maangkon sa iyang nga mga anak ang iyang agin promesa kaginsaan. A covenant is not just a promise, it is a binding commitment sealed by God Himself. Sino ang nagsilyo? Si God Himself. Ano ang silyo? Si Jesus. Pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Every time maluya ta, sino nag-convict sa aton? Diba? So, dali mga naluya. Ha? No? Tanan ta naluya. Pag glory to God, tanan man ta arang diri subong. Amo ni siya ang grasya pagihatag sa Ginoo. Nagpamatuod kami aras ang Holy Spirit nga nag-convict sa aton. So, dali nagduwa-duwa maglakat diri subong. Diba? Sometimes, aton nga malimitahan ang works ng Holy Spirit. But ang Holy Spirit, kanunay nga nagapahinumdum sa aton. God initiates the covenant. Sino nag-initiate sa covenant? Si Lord. God defines the terms. That's why, ang covenant, ang saad sang Ginoo, hindi sang aton nga time frame. Sa time frame ni Lord. For example, sa akon, 30 na magkaroon, no? 31 ako next week, hallelujah. No? Gabi, no? Malampas na kan sa kalendaryo. Meron pa na sa tape measure, Manila, ang bingo. No? Dati, sa college ko, ang mind ko, mag-30 ko, mamana ko. No? May 3 days pa ko. Tama? Mag-30 ko, mamana ko. That is my, ako nga una. Pero, badre, God defines the terms. God defined the terms. May arat na time frame. Gusto ko na mamana, pero may time frame si Lord. Kung saan ko mamana, so abangan kung saan o. Kung saan o mana, arat na ka sa kamot sa Ginoo. No? Kagsin-o mo na nga nagapangayo ko sa inyo nga pag-ampo. No? Ampo na kamo. No? May time frame. Tama? May time frame si Lord. May time frame ta. Pero kayo sino ang pinaka-the best na time frame? Kay Lord. Tama? Sabi ko, itong mga, syempre nagka-human ko, so sa isip ko, 2020, magpakasal na ko. So, ano ka sa itong edad? Mga 26? Tama? 26. Sabi ko, the best na to siya nga plano. Pero mas the best kagkali ang plano ni Lord kung makahulat ta. Dito ko na-realize, kaginasang aga, bakong kapoy, galing maging nanay. Diba? Once a week lang ako nagalutong, pero kapoy galing. Tama? No, hindi galing basta-basta ang obligasyon, ang role sa mga nanay. Pero pagkatod tayo ng mga nanay! Woo! Nag-happy gid ang pagpaningkamot, tama? 9 months kikarga sa tiyan. Tama? Pila ka tuig na pulaw-pulaw. Tapos pag nakuha, sa baton ka lang. Pag nakubatuan ka lang. But glory to God sa life sa mga mama. Grabe gid ang sakripisyo. No, that's why mga mama, no? Ang ilang heart sa pag-sacrifice, hindi gid basta-basta. Kaya mga tatay daw, makatulog lang na bisan gahibi ang bata. Pero ang nanay, hindi katulog. No? No, we salute you all, to all the mothers, no? And fathers, of course, no? Ang mga papa, kabalo kang ilang pagpaningkamot, hindi man dali. No? So, God guarantees the fulfillment. No? So, sino daw mag-fulfill? Si Lord.
So ara gid gali ang fulfillment sa tanan nga saad sa Ginoo. Wala pa man ang subong, pero one day imo gina siya nga ma-experience kung kita magpa. Kung hindi na magpadayon, ma-experience ang fulfillment sa saad ni Lord. Subong nag-struggle ka, sige lang, antos lang. May one day ang tanan, tama? No? Pinakayis ka antos Lord, antos kapon. Wala natulog ang Ginoo. No? Kung subong nagamotor ka pa lang, sunod, 3 wheels na. Sunod, 4 wheels na. Sunod, no? 8 wheels na. No? Tama? Itapat mo lang ang mga sakyanan. Diba ka single? O, 4 wheels na na. Diba? So kung milay yung single lang ang motor, o, damo na na. No? But always remember, God is a promise keeper. No? Si Lord, promise keeper siya. No? Karon antos ka na talaga ginikanan. Pero one day, pag makaplastar ang anak, no? Makabalos ang anak, na glory to God. Amen? That's why ang pulong ni Lord nagsiling, your labor is not in vain. Nang mali makatapad, ang imo ang kahago, hindi sayang. Naghago ka man subong sa ministry, naghago ka man sa pamasahe, sa paggasto, no? Sa effort, sa time, ang imo ang kahago, hindi sayang. Sino magbalos? Si Lord. Kung magbalos daw ang tao, limited. Ang pagbalos ng tao, baso lang. Pero ang pagbalos ng Ginoo, gripo. Ha? So diin ka, sa baso o sa gripo? Ngan ending. That's why ang pagbalos, ang reward, paabuta sa Ginoo, hindi sa tao. No? Si Lord ang magbalos. Sa mali mo katapat, si Lord ang magbalos. Our faith becomes unshakable when we know who made the promise. So, ang aton nga pagtuo, mahimo siya nga hindi matarog kung nakabalog kita kung sino ang nagsaad. No? Ang pamangkot, kilala ba natin ang nagsaad? No? Sure ba ta sa iyang batasan? Sure ba ta sa iyang kinaiya? Our God is a promise keeper. No, one day excited ko, no? Kanang mga nag-tricycle, one day maka 4 wheels, gina. Amen? Amen. Oh? Kaya nga aman, si Lord, hindi siya sang Ginoo nga tikalon. Kung subong, ginatikalan ka or ginamak ka sa imong nga relatives, sa imong nga pinsan, no, one day, no, i-prove ni Lord nga buhi ang Ginoo nga imo ginalagaran. Hindi kayo one day, ikaw man magmak sa ila, no. No, bayan mo sa inyo, daan na akong bago. No? But one day, no, si Lord ang mag-elevate. Si Lord ang mo-promote sa matag isa. Kag hindi tikalon si Lord. No, mula gid nang ginahambal ko, hindi tikalon ang Ginoo nga aton nga ginaalagaran. May mga shortage man karon sa finances. Tama? Especially December, grabe gid ang gasuhanay. Grabe ang mga alamutan. No, hindi gid basta-basta dumakahibik ka. No, dumatuloy mo nga luha. No? Ang kwarta nga nag-abot sa imo, may araman tani 13th month pay, may bonus man tani. No, do nag-agi lang ba? No? Pero si Lord, more than pa sa bonus ang iyang ihatag. More than pa sa 13th month pay ang iyang ihatag. Amen? Kung nagatuotan. Number 2, unshakable faith is rooted in God's character. Hebrews 6:17 to 18. 18, let's read it together. Yan, 1, 2, 3, go! Ginpakita niya sa ila paagi sa iya pagsumpa nga tumanon gid niya ang iya gin promesa kag ang duha nga hindi kabutang ang promesa kag ang sumpa hindi gid magbalhin. Kay hindi gid mahimo nga magbutig ang Dios di siya tikalon. Gani kita nga nakadangop na sa iya may mabakod na gid nga paglaom nga himuon gid niya ang iya gid promesa sa aton. Let's be honest, sino rin nagaduha-duha sa saad ni Lord? May mga panahon nga nagaduha-duha. Kanang time ba nga nang inip ka na? Kanang time nga, Lord, tuod di mo nga promise. No, Lord, tuod. Gid pala ang imo nga pulo. May mga time ba na rin nga naghahamba ka nga, Lord, diin ka na.
Di na yung mga promise. Sometimes daw, amo doon ang mga panahon na lapit na. Lapit na gid ba? No? Lapit na gid. Your one hallelujah daw, lapit ka na sa imong nga victory. Lapit ka na sa imong nga promise land. Sang time nga ang mga Israelites, anong ilang gingamit nga praise tong time nga nabungkag ang walls of Jericho? No? Anong nag-shout sila? Tama? Tama, nag-shout sila, nagdahig sila. That's why every time nga bugat ang imong nga ginagian, dahig sa Ginoo. No, ihibig sa Ginoo, i-cry out kay Lord, ihamba kay Lord tanan. Kaya paglumpag gali sang walls of Jericho, di ba, maning walls to, hindi pa mo sina. No? Pakrampol, no? Pakrampol daw. Paupos. So kung mas piliyon gali nato, natuuhan ang saad ni Lord. Every fears, every doubts, every worries, makrumble down siya. Kag pulihan siya sa pagtuo na tumanon ni Lord ang iyang masuko. Daw ka imposible man ang mga butang nga mahitabo, pero ang mga imposible nga butang, posible atubangan sa Ginoo. Amen? Amen matadara? No, gina-remind ko ni Lord, no? Amat ko na-share ko na ni Bat, gina-remind ko ni Lord. For me, it is impossible na nga makascholar si Kobe. Siyempre, third year na siya, di ba? Kag wala, sa mind ko, wala lagi na may magdawa. Isa pa, last sem niya nasubong nga sem. So for me, wala lagi, no? It is impossible. Kung baka imposible siya sa una-una sa tao ba? O kamo, third year na ang inyong... Meron ba nga ginadawat na scholarship na third year or fourth year na? Di ba? Wala, no. I mean, hindi siya ano ba? Hindi siya sang normal. Nga may arang nagadawat nga muna na siyang level sa education. Pero gintuhan ko gid si Lord. And this year ko nag-start pangayo. Last year, wala ko siya ginano ba? Kanang wala ko siya gin-mind. So karon nga mga tuig, hindi na gid makaya. No? Ako, Lord, gisod ko gid sa papel. Maging scholar si Kobe this 2025. So, tang time nga, syempre mag-first sem na, no? Wala siya na scholar. Wala siya nakapasa ba? So, kato nga time, somehow, I am, mahimo ko nga honest ha, nag-stop ko nga, sige lang, no? Pero katong sulat ko gali dito sa likod sa Christ in offering, kitandaan gali ito sa Ginoo. Kaya may mga anghel gali nga nagadala sa aton nga, papel dito. Kag nakitaan ni Lord, ano man ang aton nga kahago diri sa kalibutan, ano man ang aton nga kahago sa pagpangalagad kay Lord. Kag na-amaze kami, na-surprise kami, nga nakuha siya for the last sem sa iyang pag-eskwela. Imposible, pero posible sa Ginoo. Sometimes kanang utang natin daw imposible mabaydan. Lord, this year, Lord, binaydan ko ni Lord, pero imposible. Tama, ito imposible. Lord, ito imposible nga makagraduate ko. Lord, ang akon nga balaydan sa eskwelahan, imposible mabayaran. Pero amo daw ng mga panahon na magmilagro ang Ginoo. Ano nga time nga magpakitang gilas si Lord? Kailang time nga walang-wala na ta. No, dira si Lord nagapakitang gilas. Ang gusto lang sa Ginoo, saligan naton siya. No, ipakita naton sa iya or ihatag naton sa iya ang bugos naton nga pagsali. May mga last minute nga, Lord, kaya pa ba ni? But the promise of God, I will never leave you nor forsake you. Sa ato kay kinabuhi matag adlaw, mayara kita sa mga gina-desisyonan. Mayara kita sa mga ginalauman. Mayara kita sa ginapangayok. But always remember, kung na-turn manggani ni Jesus ang water into wine, He will also turn your miserable life into message. Ang imo nga mga silent battles into victory. Ang imo nga testing sa testimony. Ang imo nga trial sa triumph. And one day, makahambal kita nga, Lord, salamat. Salamat kay imo gilig-on ang akon nga pagtuo. Amen? God is faithful. God is unchanging. Wala siya nagabago. And God keeps His
word. So si Lord gali, may ara siya sang palabra de honor. Ano lang palabra de honor? Word of honor. Pag maghamba si Lord nga, yes. Then, tumaro ni Lord ang iyang yes. Ano ginawa ni Lord? Step of faith. Pag maghamba si Lord nga, abanti lang. Tumaro ko ako nga saad, abanti lang. Then, abanti. Hindi na makabot sa destiny nga ginaaman sa Ginoo kung hindi ta mag-abanti. Kung mahadlok ta, gaduha-duha ta, kakabalaka ta, ginakulbaan ta. Or hindi natin ma-let go ang mga pain. Nagadwell ta sa past. Nagadwell ta sa pain. Hindi ta ka makamove forward. Pero sige lang, sakitan ka, padayon. Importante, nagkapadayon ka. Kag always remember, ang iyong mga pagpadayon hindi lang para sa tao, labaw sa tanan, para na sa Ginoo. Ma-discourage man ka, padayon. Importante ikaw, nagapadayon. No, pigpigay mo katapad, padayon ta. No, padayon ta sa pagpangalaga. Faith stands firm not because we are strong, but because God is faithful. No, si Lord ang matinud-anon, hindi kita. No, we are unfaithful, but our God is faithful. Number 3, faith is tested, but the covenant remains. Ang aton daw nga pagtuo gina tistingan. No, sino na din na tistingan? No? Tistingan mo nga pagtuo ba, Lord? Tuod ka, Lord. Romans 4:20-21. Wala gid siya nagduha-duha sa promesa sang Dios, kundi nagtuo siya, gani ginpabakot siya sang Dios, kag gindayaw niya ang Dios tungod nga nagsalig gid siya nga sarang ang Dios magtuman sang iya gin. Delay is not denial. Tama? Sometimes makama ka nga, Lord, ang iban ko nga mga kabatch, Lord, kanang nasa peak sa ilang career. No? Ako, ari gapon di Lord. Paningkamot gapon ko, Lord. Tama? Lord, sila may mga dagko na nga bata. Diba? Sometimes ba, ang una-una mo ba? Oh? Lord, nag-mature na sila, Lord, sa pagpangalagad. Ako, bibigapon ko. Huh? Tama? Sometimes kaisip ka ba nga, Lord, sila, Lord, matured na ako. Ang akong nga pagtuod, faith like child hapon. Hindi na mali. But delay is not denial. Anong gusto lang ni Lord? Padayon tanga mo lang. Padayon tanga mo lang. Sometimes, ang aton nga perfect timing or perfect para sa aton, hindi pa na perfect kay Lord. Pero pag si Lord na gani, ang mag-move, then that is the perfect time. No? Amo ng pinaka-perfect na panahon. Tungkol kay si Lord, wala niya ginadeny kung sino siya mag-ina. Wala niya ginadeny kung sino man ta atubangan sa Ginoo. Anak niya ta. Sa mga parents karon nga diri. Malipay ba kamo ang inyong mga kanak hindi makaplastar? No. Ano ang kalipay sa mga parents? Maka-plastar. Tama? Na makatapos, maka-upra, maging stable, ang maging ang kalipayan sa mga ginikanan, no? Believer man na or unbeliever. How much more si Lord? Na mas nakabalo siya sa tanan. Pero, be patient. Pailog. No? Pailog. Sa mind na ito, titugan ako ng pailog, Lord. 1 year na, 2 years na, 3 years na, 4 years na. Sometimes, aran ang inggit. Tama? Tama ba na? No, may inggit na, may selos na. Pero ba sa Word of God, in the right time, I, the Lord, will make it happen. Kabali mo katapad, sa tama nga panahon, tumano ni Lord ang iyang asahan. Sa tukma nga panahon.
Silence is not absence. No, mapil na doon kisa nga, duway man si Lord. Duway man siya gapamuha. Duway kamot niya, wala nag-move ba? Tama? Wala sang itabo. But always remember, ang saad ni Lord, hindi niya tapagbiyaan. Hantod sa walay katapusan. Sa panahon daw nga madulaan ito sa paglaom. Si Lord nadulaan ba siya sa paglaom? Sa panahon nga nahimot na nga unfaithful, si Lord unfaithful na ba? Sang time nga ginabasol na ito ng Ginoo sa tanan? Ginabasol ba ito sa Ginoo? Nung wala kita kapatid kay Lord, no? Nga, ikaw, amo na kay imo nga desisyon mali. Wala. Si Lord, grabe siya ka-patient. Grabe siya ka-loving. Kung ma-feel man natin sa atin nga kinabuhi nga, Lord, diin ka, wala ka na patsyagan. Sino ka tayo isang exam? Tala mag-guro ito na kaagi na naka-experience? Tala ito na ka-elementary? Amen. During sa exam, ang teacher naga-istorya or naga-observe lang? Oh, di ba? For example, amo ng setting, naga-exam ka mo, ang teacher, dili lang ni, tumangan lang. Tama? Naga-observe lang siya. But it doesn't mean, hindi siya aware sa mga butang na nagkakitabo. Nag-observe man siya, amo man na si Lord. Sometimes, may gina-allow si Lord na ma-experience natin para kita malikon. But the Word of God says, all things work together for good to those who love Him. Tungkol kay na scam ka, malaki ng Ginoo. Tama? Tungkol kay napildi ka, hindi na maayo ang Ginoo. Tungkol kay wala ka pa rin stable, ang Ginoo wala na sang saad sa imo. In His silence, He is not absent. Kung karon wala mo pa nabatsyagan gid totally ang pag-move ni Lord sa imong kinabuhi. Hindi ibig sabihin na wala na siya nag-move. Even when we don't feel it, God is moving. Bisan pa man wala mo nabatsyagan, si Lord padayon nga nagapamuha. He never stopped moving. Testing is not rejection. So kung sulayan ka sa Ginoo, hindi na siya form sa rejection. Ano ang inatisingan ni Lord? Aton nga pagtuo. Hindi ibig sabihin gina-reject ka sa Ginoo. Lain-lain mga testing sa kinabuhi. Ang testing nyo, hindi ko testing. Tama? Ang testing ko, hindi nyo man testing. Tama? That's why we need to respect one another sa ilang testing. Kaiba-iba ito testing. Diba kambal ngayon? Testing niya, kadali lang sila. Tama? Hindi na mahambal. Pero, ano ang common natin? We have the same Father. We have the same God. Nga despite sa aton nga mga testing nga mahitabo, wala sang rejection. Kanunay ang ara ang iya nga upod sa ato. That's why the promise of the Lord says in Psalms, He will guide us along the best pathway of our life. Kung may testing man karon sa ato nga kinabuhi, diniampo na kay Lord. No, yan ba kay Lord? Salamat sa mga testing. Dili na akong makita ng imo nga gahom. Dili na akong makita ng imo nga milagro. Pinaagi sa imo nga testing. Number 4, last. Christ is the fulfillment of the covenant. Sino daw ang fulfillment? Second to the last. Sino daw ang fulfillment sa covenant? Si Jesus. Sige, let's read it together. Luke 22 verse 20. Pagkatapos ng anak ko na sinapay, kumuha ng iyang imo sa inyo. Kuha niya ini sa salamat sa sili. Ini ang ibno ng mo makabunga sa kanan niya. Pag-iintahan sa akong dugo, ilabas sa inyo. Jesus sealed the covenant. Siya ang
nagsilyo sa saad sa Diyos. Ano ba ang number one saad ni Lord? Makaupo niya ta one day sa heaven. Pero kung wala si Jesus nagpakamatay, kita tanan impyerno. But kung kay si Jesus nagpakamatay, glory to God. Tungod kita may aras ang chance ang palangit. Pero isa ka desisyon ang pagpalangit. Bali mo katapat, isa ka desisyon ang paglakad sa langit. Hindi na choice ni pastor, hindi na choice ni leader, choice nato na. Choice ta na. Choice ta ang pagpadayon, choice ta ang hindi pagpadayon. Choice ta ang paglakad sa langit, choice ta ang paglakad sa impyerno. Di wala ka choice, may arata. Langit kag impyerno. Kung gusto ta maglakad sa langit, then tumano na to ang saad sa sugo sa Ginoo. No, hindi kita mag-atras sa pagtuman sa pulong sa Diyos. Many times ma-fail ta, yes. Pero si Lord wala gid siya napakyas. Many times ma-fail man ta, balik sa cross. No, mapakyas man ta, balik sa cross. Si Lord willing siya. God is so much willing. Like sa prodigal son. Ang papa sa prodigal son, nagapaabot lang sa pagbalik sa iya nga anak. Pagbalik sa iya nga anak, grabe ang iyang kalipay. Sa kalipay niya, nagdalagan siya. Kag siya unang anak. Kakos. Same na sa itong father. Just one step. Isa lang kapag paubos. Isa lang kapag hambang nga, Lord, sorry. Ang kasing-kasing sa Ginoo ma. Ano lang, mali lang ang malumoy? Ano ba? Matunaw. Isa lang kapag balik, isa lang kapag tikang, isa lang kapag paubos, isa lang. Isa lang. Then ma-change ang heart ni Lord. Anong ginapangin ni Lord sa atong subong? Humility. Si Jesus, siya ang nag-fulfill sa saad. Siya ang nagsilyo, si Jesus. That's why we need to work out our relationship kay Jesus. Because He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, sa Father, except through Jesus Christ. Wala may makasulod sa langit kung wala si Jesus nga naghari sa aton nga kasing. That's why we need to depend. We need to depend. Memorize man natin ang John 3:16, no? Pero ano ba ang John 3:16? Sige daw, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Kinabuhi nga wala sing katapusan. Kung ang kalibutan may hangganan, sa ikaduha nga kinabuhi, wala na sang katapusan. Di may mga expectation ta hindi ma-meet. Di may mga butang ta nga hindi natin ma-experiencehan. Pero pag abot dito sa langit, wala na sang kaguol, wala na utang. Sino gusto wala utang? Amen. Sino gusto patay? Oh, wala no? Pero kung utang, no? Wala na utang. Why na palakanon? Diba? Why na pero may magtigang. Why na magtigang mo? Alam, dito, puros na lang kalipay. No, kalipay sa presensya sa Ginoo. 2 Corinthians 1:20. No, gibalik lang diri, no? Let's read it together para ma-emphasize. Paagi sa iya ang tanan nga ginpromesa sang Dios na tuman gani makasiling kita nga masaligan gid ang Dios kag ini magahatag sang pagdayaw sa iya. Makahatag sang glory. Through Christ, believers become heirs of the covenant promises.
Kita gali mga harianong anak kita. Mga prinsesa kag mga prinsipe. Na hindi basta-basta. Wala man ta nag-aware sa pang prinsesa kag prinsipe, pero gina-aware naton ang atong nga identity nga anak ta sa Dios. No, hambali mo katapad, anak ka sa Dios. So how to walk? Number 5, how to walk in unshakable faith. No? Paano ba? Simple lang. No, ano kayo ni? Bible. No, ano ang Bible? We need to read. Joshua 1:8. Anong hinabal dito? Oh, sige, tanan ta magbasa. Tanan ta magbasa. Kuto may mga bakbak, may mga mata, basa. 1, 2, 3, go! Idikit pagkalimti nga basahon ang libro sa kasuguan. Pamalandungan mo ina adlaw gabi para mahibaluan mo kung paano mo matuman ang tanan nga nasulat dira. Sa sining nga paagi, mangin mainuswagon kag madinalag. Read the word of God. Wala sa iban nga makabulig sa aton sa mga desisyon, pulong sang Ginoo. Wala sa iban nga pamaagi nga mabag-o kita, pulong sang Ginoo. Kung gusto kita mahimong prosperous, successful sa kinabuhi, then read the word of God. Ang success sa tao, dali lang. Kanang automatic ba? Pero pag ang success sa mata sa Ginoo, dugay. Dugay, hinay-hinay, pero hindi madula dayon. For example, bili ka sang shampoo. Manggaranon ka hindi? Manggaranon ka. Tama? Pero ang kwarta sina, dasig lang ma. Ang kinabuhi sina, dipot lang. Ay kung madakpan ka, tay. Tama? Pero ka lang nagtatrabaho ka, nagkanegosyo ka. Ano ang dali? Baligya siya po, magtrabaho ang negosyo. Ano ang mas dali nga income? Diba? Daling kwarta dito. O ano ang daling nga kwarta? Lakad ka sa club. Diba? Tama ba? Tama? Lakad ka sa dalan. Ama mo ka sa imong panyo. Hindi ka magama mo sa panyo nyo, ha? Ano kayo, basi may magpundo? Basi punduhan ka mo ba? Tama? Anong dali? Kawakan ng bangko. Dali na kwarta. Dali lang mo, boss. Pero ka lang gikabudlayan mo, git. Nga dugay. Hindi ka man gusto mong ikasoon. Kay sayang man. Diba? That's why ang mga bata nga sige pangayo, wala na kaintindi ano kabudlay ang pagkinabuhi. Tama? Kana sige lang pangayo, baklay ko sabi. Tama? Batsaga nila ilang mga inahan, mga amahan. No? Permi lang naga-withdraw sa kwarta. No? Basta tuod lang. No? Sa mga kabataan, sorry lang gid. Hindi dali ang mangita sa kwarta. Diba? Hindi mali ang pagpangayo. Pero kanang sobra-sobra na. Kanang mga bilmo ko, wala nyo na? Bili mo ko nito, bili mo ko niyan, bili mo ko nito. No? No? Shopee, Temo, ang magbayad ang nanay, Lazada. Wala ka mo ginahambalan nga hindi mangayo. Pero I hope and I pray, maintindihan ninyo, hindi dali pangitao ng kwarta. No? Dugot pawis. Ama ba sa mga workers? No, hindi dali. No, hindi dali pangitao ng kwarta. Kung maglakad-lakad ka subong sa dalan, wala ka piso makitaan. No, kaya naunahan ka na sa iban. Tama? Naunahan ka na sa iban. I hope and I pray nga maintindihan naton nga magpangalagad man sa Ginoo kinahanglan sang pulong sa Dios. Amo ning ako nga food.
spiritual food ang word ni Lord. If you want to be wise, then read your Bible. But if you want to become foolish, then hindi ka magbasa. So number 1, we need to know the word because the word will guide us. Amo nang mapa naton. Bible, basic instruction before leaving the earth. We need to speak the promise. No, Lord, gina-claim ko, Lord, di mo nga saad. No, so may mga ginakuptan nga saad sa Ginoo. No, i-claim na. No, i-claim na ang saad ni Lord. We need to obey in faith. To pagtuman upod ang pagtuo. Pagtuman upod ang pagtuo. Wala talaga tuman tungod kay, wala talaga tuo. Nagatuman ta, tungod kay nagatuo ta, nga may ara sang dako nga Dios nga nakakita sa tanan mga ginahimo. Nasalad ba ta ang Dios dako? For example, ang subay gamay no. Diri ko. Makita ko ba ang subay? O lang tawa, tanawa yung mga tubangan, ang imong dalong, kung may subay dira or bato nga gamay lang, makitaan mo? Di ba hindi kaya no? Pero ang Dios nakakita sa tanan mga ginahimo. Amo ta sila kagamay, pero amo na ang gugmas ang Dios grabe kadako. Nagipakamatyan niya ta. Refuse to fear and doubt. Kahadlok. Hindi ka mahadlok na tumanon ang sugo ni Lord. Hindi ka mahadlok na magtuon ka sa pulong ni Lord. Kaya damo nagahambal, ang Biblia makabuang. Tama? Sa katigulangan, ang Biblia makabuang. Pati buang galitay, no? Hindi ka magkahadlok nga mas tumanon ang sugo ni Lord kaysa sugo sa kalibutan. Faith grows when obedience follows belief. Ang pagtuo naton nagatubo kung ang aton nga ginbasa aton nga i-apply. Or for example, namati ka masubong. Wala sang pagtuo nga magtupo kung hasta lang na pamati. Kung may natuman-tuman. Paano mag-level up or mag-grow ang aton nga pagtuo kung aton tuman? Nakambalin mo katapad, upod ang conviction. Tumana ang sugo sa Diyos. Yan ba sa mga katapad? Tumana ang sugo sa Diyos. Tumana. Tumana sang wala sang pagduha-duha. Conclusion. God's covenant promises do not fail. Wala na pakyas. When storms come, emotions shake, and people change, the covenant stands firm. Sabi no? Ang covenant ni Lord, pabilin. Ang tao, wala nagapabilin, pero ang saad ni Lord, pabilin. Magpabilin man ka or hindi, ang saad ni Lord magpabilin. So kita ang kaluluoy kung hindi kita magpabilin. Kaya kita man hindi makadawat sa saad sa Ginoo. That's why encourage mo katapad nga magpabilin. Magpabilin ta. Those who anchor their faith in God's promises will remain unmovable. Hindi matarong. Like sa bamboo. Diba ang bamboo kung may mga bagyo? Maghapay. Pero pilakad lang maulian. Amo man dapat ng mga Kristohanon. Mahapay man ta sa mga problema. Nagaluhod kita baka hindi nagit kaya. Pero ang Ginoo maglig-on sa aton kag makabarog kita liwat. Amen? Makabarog kita nga malikod. Amen? So right now, let's have a closing declaration. Ginahangyo ko ang tanan sa pagtindog. Kag sa aton nga pag-declare, sa aton nga pag-deklara, no, let it be nga aton nga ibutang sa aton nga huna-huna kag kasing-kasing. Let's put our right hand